Magandang gabi. Ngayong Kapaskuhan, ating balikan ang panahon ng ating kabataan. Panahong mas simple ang buhay. Walang ingay ng social media. At tila walang ibang problema. Panahon kung kailan ang pinakamahalaga na araw para sa atin ay ang araw ng Pasko. Umagang-umaga pa lang, buhay na ang aming bahay. Ngayong araw ay bisperas ng Pasko at ang matatanda ay abala sa kanya-kanyang gawain. Sila nanay ay nagluluto ng iba't ibang putahing ihahanda mamaya tulad ng spaghetti, fruit salad, at kaldereta. Habang sila tatay naman ay inihahanda na agad ang videoke sa tapat ng bahay. Pagising pa lang, rinig na agad na tumutugtog ang mga sikat na pangpaskong awitin. Agad akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pagbukas pa lang ng pintuan, sumasalubong na agad ang kakaibang lamig tuwing ganitong panahon. Ang simoy ng hangin ay mahiwaga. May dulot itong gaan sa puso, na para bang nawawala ang lahat ng problema ng kahapon. Ang lahat ay may maligayang aura. Dito sa amin, kahit saan ka tumingin, mayroon kang matatanaw na palamuti. Alam kong hindi kami mayaman pero laging sinisikap nila nanay na dekorasyonan ang buong bahay kapag papalapit na ang Pasko. Karamihan dito ay iyong mga dekorasyon din namin noong nakaraang taon. Maingat lang itong itinatabi upang magamit ulit hanggang sa susunod pang mga taon. Naroon ang simpleng Christmas tree sa sala. May iba't ibang makikinang na palamuti at sa tuktok ay nakatusok ang isang gintong bituin. Sa dingding ay may nakahanay na berdeng garland kasama ng mga pula at puting mga karatulang may nakasulat na Merry Christmas. Mayroon ding maliliit na figura ni Santa Claus at ng kanyang mga reindeer na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bahay. Bawat taon, tila parami ito ng parami. Bakasyon namin sa eskwela. Walang assignment na kailangan isipin. Agad akong dumiretso sa TV upang manood ng mga pang-umagang palabas. Hanggang dito, nag-uumapaw ang diwa ng Kapaskuhan. Pinalalabas ang pelikulang Home Alone. Sa tuwing pinanonood ko ito, pinapangarap kong makaranas ng pagnyebe. At ang lahat naman ng ibang palabas ay naka-Christmas special din. Habang commercial, mabilis akong sumilip sa maliit naming kusina. Bumati ako kila nanay at nag-alok ng tulong. Pero hinayaan na lang nila akong manood at inabutan ng almusal. Unang inihain bilang agahan ang minatamis na hamon. Pinaghanda ang bilhin nila tatay. At buti nakabili kahit yung pinakamaliit lamang. Hiniwa ito ng maninipis at ipinatong sa bagong lutong sinangag. Kinuha ko naman ang plato at bumalik sa sala. Maya-maya pa ay nagising na rin si ate. Siya'y nasa high school, habang ako naman ay nasa elementarya. Lumabas ito ng kwarto at agad ding nag-almusal. Magulo pa ang buhok nito at pupungay-pungay pa ang mga mata. Kahit hindi pa tuloy ang gising ang diwa, nagpipipindot-pindot na agad sa kanyang maliit na cellphone na Nokia 3310. Nagpa-load na ito agad para sa kanyang pang-text dahil mamayang gabi ay siguradong mahihirapan na daw siya sa signal, bulong ni ate sa sarili. Parang ang lahat ay sabay-sabay na bumabati pagpatak ng hating gabi. Malamang ay nagpapadala na naman si ate ng nakasanayan niyang GM o group message. Lalo ngayong mahalagang araw. Hindi ko lubos maintindihan yung kanyang kinahihilingan. Pero siguro kung ako din ay pwedeng makausap
at bumati sa mga kaklase kong malalayo, baka malibang din akong makipagkwentuhan sa kanila. Pero sa ngayon, baon ko muna ang mga kwento ko ngayong bakasyon. Sigurado may ipon ito at marami kaming mapagkukwentuhan pagbalik ng eskwela. Madalas, ibinibida namin ang mga nakukuha naming regalo sa Pasko. Minsan nagkakainggitan at nagkakatuksuhan. Pero sa dulo, ay masaya naman kaming lahat sa aming natanggap. Iyong mga laruan, pinagpapasapasahan din naman namin. Pinapahiram sa bawat isa. Ngayong umaga pa lang, hindi na ako makapaghintay sumapit ang oras na maaari na magbukas ng mga regalo. Ang mga ito ay nakakumpol sa ilalim ng Christmas tree. Nakabalot ng maayos sa iba't ibang disenyo ng pambalot. Ang bawat isa ay may nakatalang pangalan kung para kanino at kung kanino galing. Kahapon pa lang, marahan ko na itong kinakapa at inaalog. Sinusubukang hulaan kung ano ang laman nito. Yung bagong robot na laruan? Baka yung baril-barilan na nakita namin nung nakaraan. Sabik na malaman. Pilit kong ibinaling ang isipan ko mula rito para hindi ako matuksong buksan ito ng maaga. Pagkatapos ng palabas sa TV, nagpaalam akong lumabas ng bahay. Ang kalsada sa tapat ng aming bahay ay maliit lamang. Hindi ito maaaring daanan ng sasakyan. Kaya halos ang bawat bahay ay sakop ang kanilang tapat na kalsada. Ang iba ay may nakalatag na lamesa at tila maagang nagsimula sa kanilang inuman. Ang iba naman ay tulad namin na may tumutugtog na videoke sa labas. Pati ang bawat mismong bahay ay tulad din sa amin. May kanya-kanyang ginagawang paghahanda para sa Pasko. May kanya-kanyang palamuti sa kanilang tahanan. At ang buong kalye ay napupuno ng masasayang ingay. Parang ang buong mundo ay sama-samang nagdiriwang ng isang pista. Paglabas ko, ay agad kong nakita ang isa kong kalaro na si Buboy. Tumakbo ako papalapit sa kanya at hinanap ko ang isa pa naming kalaro na si Kaloy. Naroon pa raw ito sa kanilang bahay. Baka abala pa rin sa panonood ng TV. Mabilis kong hinila si Buboy patungo kila Kaloy. At doon, isinigaw-sigaw namin ang pangalan niya upang siya'y tawagin. Maya-maya pa, sumilip ito sa kanilang bintana at ngumiti. Mula sa labas, narinig namin ang pasigaw niyang pagpapaalam sa kanyang nanay na makipaglaro sa labas. Wala pa kaming naririnig na sagot ay dali-dali na itong lumabas sa kanilang pintuan. Lumukso-lukso pa sa kakamadaling isuot ang kanyang mga tsinelas. Naglaro kami ng habulan, tumbang preso at luksong baka. Yung huli ang pinakapaborito ko dahil ako ang madalas na nananalo. Ako lang ang matagumpay na nakakatalon sa ibabaw ng pinakamataas na baka. Yung halos nakatayo na yung iyong kalaro at nakayuko na lamang ang ulo. Dala rin namin yung sikat na sikat ngayon na Yu-Gi-Oh text at mga Ghost Fighter text. Hindi kami sigurado kung paano ito laruin. Pero para sa amin ay sapat na maganda itong pantaya para sa iba naming laro. Kadalasan ay ipinupusta namin ito sa paglalaro ng dampa. Nakasuot sa aming mga braso yung maraming kumpol ng goma. Gamit ang dalawang kamay, malakas naming itinatapik ang sahig habang nasa tapat ang isang piraso ng goma. Kung sino man yung mapatalsik ito ng pinakamalayo o di kaya ay unang umabot doon sa napagkasunduan naming linya, siya ang panalo. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi namin namalayan na lagpas tanghali na pala. Sinimulan nang tawagin ng kanyang nanay si Kaloy. Sunod naman ay si Buboy. At nagkusa na rin akong umuwi sa aming bahay. Malamang ay hinahanap na rin ako nila nanay. Pagbalik, abala pa rin sila sa paghahanda. Dumarami na rin ang nakahain sa mesa. Isa sa mga unang niluto
ay yung paborito naming lumpiang Shanghai. Sakto at magsisimula ng mananghalian. Ang lahat ay panandaliang nagpahinga sa kani-kanilang gawain. Isa-isang pumesto sa lamesa at nagsandok ng pagkain. Kalagitnaan pa lang ng araw ay tila pagod na kaming lahat. Pero ang bawat isa ay may maaaliwalas pa ring mga muka. Kasabay ng masarap na pagkain, ang masasayang kwentuhan. Hindi man ako nakakasabay sa kanilang usapan, masaya akong nakikinig. Pagkatapos kumain, tumulong ako sa pagligpit ng mesa. Habang si ate naman ang nakatoka sa paghuhugas ng mga pinggan. Pagkatapos, sinabihan na ako ni nanay na maligo. Naging madungis na rin ako matapos makipaglaro sa labas, kaya agad naman akong sumunod. Sa banyo, nakahanda na rin ang isang baldeng puno ng tubig. Pagkaligo, bumalik ako sa sala upang manood ng TV. Habang nanonood ng bago pang pangpaskong palabas, dinapuan ako ng antok. Maya-maya pa ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hanggang sa nagising na lang ako ng hapon. Patuloy pa ring tumutugtog ang mga Christmas song sa videoke. Sa aking muling pagising, tila mas naging handa na ang bahay. Tapos na ang kaguluhan sa kusina at isa-isa nang nakaayos sila nanay at tatay. Dali-dali din naman ako nagpalit ng suot gamit ang bagong damit na binili namin para mismo sa Pasko. Pagkatapos magbihis, lumabas ako ng bahay kung nasaan sila tatay. Sa lamesang nakalatag sa tapat, isa-isang umupo ang ilan sa mga kapitbahay upang makisalo at makisaya. Ang buong lansangan ay parang isang malaking birthday party. Inihahain na rin ang karamihan sa mga handa, tulad ng spaghetti na may kasamang hiniwang maliliit na hotdog. Sinimula na ding ihanda ang ihawan. Agad na inapuyan ang mga uling. Nang magsimula na itong magbaga, inilabas na ang liempo na binabad sa timpla ng sukat toyo na may sibuyas at bawang. Mayroon ding kapitbahay na naglabas ng mga nakatuhog na hotdog upang sabay na maihaw at mapagsaluhan. Habang ang usok ay sumasala sa hangin at ang amoy ng inihaw ay bumabalot sa kalsada, ang araw ay tuluyan nang lumubog. Sa dilim ng gabi, lumiwanag ang mga simpleng pailaw ng mga bahay na isa-isa nang bumukas at nagsikinangan. Parang maliliit na bituin na kumukurap-kurap sa iyong harapan. Kasama ng mga ito, ang iba't ibang disenyo ng mga parol. May maliit at simple, mayroon ding malalaki at magarbo ang pailaw. Habang abala ang matatanda sa pagsasalo, muli kong nilapitan si Buboy. Kumuha ako ng ilan sa mga iniihaw na hotdog at ibinahagi sa kanila. Umupo kami sa bangketa hawak ang kanya-kanyang stick at nagkwentuhan. Maya-maya pa ay bumalik na rin ako sa tapat ng aming bahay upang matikman ang iba pang inihandang pagkain. Pinagsandukan agad ako ni nanay ng kanin at iyong kalderetang baka. Mayroon itong karot at patatas at ang mapulang sarsa nito ay may katamtamang anghang. Sakto sa panlasa ng aming pamilya. At mukhang mabenta din sa aming mga kapitbahay dahil maaga pa lang ay tila paubos na agad ito. Gayunpaman, malayo sa pagkadismaya ang itsura ni nanay. Bakas sa mukha nito ang saya na nasasarapan ng lahat sa ibinahagi niyang handa. Sunod naman niyang inilabas ang fruit salad. Ngayon ay tamang-tama na ang lamig at pagkayelo. Hindi kami marangya pero talagang galante si nanay sa mga sangkap. Bukod sa mga gulaman at nata, napupuno din ito ng sari-saring sariwang prutas tulad ng mansanas, pinya, at ang paborito kong ubas. Bago pa maubusan ay kumuha na agad ako at inilagay sa isang tasa. Sa bawat pagsalok gamit ang maliit na kutsara,
Tila simpleng premyo kapag nakakahanap ng ubas. Lumipas ang gabi sa tuloy-tuloy na kasiyahan. Patuloy pa rin ang tugtugan ng mga pampaskong awitin. Patuloy pa rin nagsasalo sa napakaraming handang pinagsama-sama. Kahit gaano karami ang kumuha at kumain, tila hindi ito nauubos. Hindi nagtagal ay nakaramdam na rin ako ng antok. Pilit ko itong nilalabanan upang maabutan ang pagsapit ng mismong Pasko mamayang hating gabi. Pumasok muna ako ng bahay upang panandaliang magpahinga. Sa sala, muli kong natanaw ang kumpol ng mga regalo. Habang nakaupo sa aming maliit na sofa, unti-unting bumagsak ang aking mga mata. Sa aking pagpikit, bigla akong nagulat sa dagsa ng ingay sa labas na papasok sa loob ng bahay. Para lamang akong napakurap at biglang pumatak ang 12:00. Rinig na rinig ang hiyawan ng pagbati sa labas. Marami na rin ang bumagsak na sa antok tulad ko. Pero marami pa rin ang nananatiling buhay na buhay sa kasagsagan ng pagdiriwang. Kasabay naman ito ang pagbalik din nila nanay at tatay sa loob. Tingin pa lamang nila, alam ko na ang ibig sabihin. Bumati kami sa isa't isa at nagbigay ng maiinit na yakap. Kasunod nito, mabilis akong dumiretso sa aming Christmas tree. Doon sa ilalim, agad kong kinuha ang isang kahong nakabalot na alam kong para sa akin. Umaga pa lang ay tinitingnan ko na ang mga pangalan na nakasulat rito. Habang ako'y pinanonood nila, sabik na sabik kong pinunit ang makulay na pambalot. Unang punit pa lang, bumungad na agad sa akin ang isang pamilyar na imahe. Isang laruan na Beyblade. Ito yung parang makabagong trumpo na may maangas na disenyo. Mayroon itong iba't ibang itsura at pinapaikot ng mabilis gamit ang launcher para ilaban sa iba pang Beyblade. Matagal nang may ganito yung karamihan sa mga kaklase ko. Paminsan-minsan ay may nagdadala pa ng plastic na stadium at pagkatapos ng klase ay ginagamit upang doon paglabanin ang kani-kanilang pambatong Beyblade. Kung wala naman, ay maaari din itong gawin sa patag na sahig o kahit anong plataporma. Hindi ko na naitago ang labis na tuwa sa aking muka. Agad ako nagpasalamat at dali-daling binulat-lat ang kahon ng laruan. Pagkatapos noon, sa totoo lang, hindi ko na masyadong natandaan ang mga sumunod na nangyari. Dala ng pagod at antok. Pagkatapos kong masubukan yung laruan, itinabi ko na agad ito ng maigi sa aking damitan. Noong mga oras na yon, bigla akong nasabik bumalik sa eskwela. Hindi para sa klase, pero para maipakita ko sa mga kaklase ko iyong bago kong laruan. Sa wakas, makakasabay na rin ako sa kanilang paglalaro. Huling alaala ko ay nakatulog ako sa sala. Pero ngayong umaga, nagising ako sa kwarto. Nakaayos sa mga gamit. Ngayon ay mismong araw na ng Pasko. At tulad ng nakagawian, lalabas kami upang mamasyal. Nagmamadali akong naligo at nagbihis. Naglagay pa ng hair gel na nasa sachet para pormadong-pormado ngayong masayang araw. Lalo't mamaya ay may plano ulit kaming mga haroling nila Buboy at Kaloy. Nakaayos na ako nang mapansin kong si tatay ay malakas pa ring humihilik. Nagligpit pa raw ito ng gamit kagabi bago nagpahinga. Sinigurong walang kalat ang may iwan sa labas at malinis pati ang loob para sa aming pagising. Madali naman siyang hinayaan ni nanay at kami na lang ang unang umalis. Una ay nag-iikot-ikot kami sa mga ninong at ninang namin ni ate. Bumabati at syempre, namamasko. Hindi naman nakakalimutan ni nanay na magdala ng mga handa kagabi. Para kami rin ay may maibahagi. At siguradong
Walang masasayang sa lahat ng aming niluto. Una kaming dumaan kay Tita Ruby. Matagal ng kaibigan ni nanay. Madalas na itong binibisita noon pa. At kahit hindi Pasko, ay talaga nagdadala ng pagkain. Nagkusa naman kami ni ate na magmano kay tita. Bumati at nakipag-usap. Maya-maya pa, may inilabas na itong angpaw at iniabot sa amin. Tila kumikinang yung mga mata ko sa tuwing nasisilayan ng kulay pulang sobre. Pag-abot pa lang nito, gusto ko na agad silipin ang laman. Pero sabi ni nanay ay maghintay muna akong makauwi. O di kaya ay makalabas man lang ng bahay. Pagkatapos pa ng kaunting tsikahan nila ni tita, agad na rin kami nagpaalam at lumisan. Sa unang hakbang palang palabas, hindi ko na natiis tignan ng laman ng sobre. Sa aking pagsulyap, mayroong isang papel na kulay ube. Jackpot, may 100. Galante talaga si tita. Bulalas ko sa sarili. Nagpatuloy ito sa iilan pang mga bahay. Minsan ay para kay ate lang, minsan ay sa akin, minsan naman ay pareho kaming may natatanggap. Pagkatapos ng huling ninong, nakaipon na ako ng 500. Feeling ko ay sobrang yaman ko na. Parang lahat ng candy na iisipin ko ay kaya ko nang bilhin. Sumapit na rin ang tanghali. Pare-pareho kaming nakaramdam ng gutom. Bumalik muna kami sa bahay upang kumain. At para balikan na rin si tatay. Sa dami ng inihandang pagkain, pati na ang galing sa kapitbahay, ay wala nang nakaisip na bumili pa ng kakainin. Pagbalik, muling inihandaan ni nanay ang pagkain at kami ay nagsalo-salo. Kakaiba talaga ang diwa ng Pasko. Kahit ang ganitong tila pangkaraniwang bagay ay nagiging espesyal. Ramdam na ramdam ang init ng pagmamahal. Nang matapos ng kumain, nag-aya si mama muling lumabas. Gusto niyo bang manood ng sine? O libre niyo kami ni tatay niyo ah. Marami kayong napamaskuhan kanina. Hindi naman ako nag-alinlangan. Ang totoo ay plano ko na din silang ilibre nung una pa lang. Sigurado ay marami pa namang mabibiling candy sa matitira sa akin, pati na laruan. Tapos ay mga ngaroling pa kami, kaya malamang ay madadagdagan pa ito. Maya-maya pa, nakabihis na rin si tatay. Sama-sama kaming lumabas ng bahay at naglakad papunta sa sakayan ng jeep. Sinakyan namin yung papunta sa sikat na mall na Robinson's Galleria. Malaki raw doon at malamig pa. Pagbaba pa lang ng jeep, tanaw na ang nag-uumapaw na kapaskuhan sa paligid. Ang mall ay napupuno ng mga pailaw at palamuti. Parang papasok sa isang mahiwagang kaharian. Sa loob, kaliwat kanan ng mga tao. Ang bawat kainan ay mabilis na napupuno. Sa isip ko ay parang ang lahat ng tao ay kasama namin nagdiriwang. Umakyat kami patungo sa sinehan at doon bumungad din ang mahabang pila. Masaya naman kami naghintay nila nanay, nalilibang sa pagtingin-tingin sa paligid. Bukod sa mga iba't ibang tindahan sa loob ng mall, makikita rin ang iba't ibang forma at ayos ng mga dumaraan. Parang ang lahat ay suot ang mga bago nilang natanggap na regalo ngayong taon. May bagong sapatos, bagong damit, bag, pati na mga laruan na hindi mabitawan ng ibang mga bata. Di naman nagtagal at umusad din ang pila at nagsimula ng papasukin ang mga manonood. Pinili naming pelikula ay yung sikat ngayong Pasko na Enteng Kabisote. Nasa 100 ang bayad, kaya 200 lamang ang nabawas sa napamaskuhan ko. Ako ang nagbayad para kay nanay. Si ate naman ang para kay tatay. Pangalawang beses pa lang ako nakakapanood ng sine.
At talagang namamangha ako sa panonood sa tila napakalaking TV. Parang kasabay kong nanonood ang aming mga kapitbahay na kasama rin sa tawanan sa bawat eksena. Pagkatapos ng pelikula, masayang lumabas ang bawat tao. Habang pinagkukwentuhan ang pinanood, dumiretso naman kami sa McDo upang bumili ng ice cream. Iyong tig-5 pisong sundae na nasa masarap at malambot na apa. Tulad ng kanina, naghati kami ni ate. Matapos naman ito ay umuwi na rin kami. Muli kong ipinaalam kila nanay na mangangaroling kami mamaya. Okay, basta wag kayo masyadong lalayo nila Buboy at bumalik din agad. Bili naman ni nanay. Pag-uwi, dali-dali akong lumabas para tawagin ang aking mga kaibigan. Gamit ang piso, kumatok ako sa mga bakal na bintana ng kanilang mga bahay habang isinisigaw ang kanilang pangalan. Mabilis din namang lumabas si Buboy at Kaloy. Parehong pormado tulad ko at bitbit ang tamburin na gawa sa tanzan at alambre. Nagsimula kaming maglakad at sumilip sa mga bahay na nadaraanan. Dito, mukhang maganda. Tara, udyok ni Kaloy. Nakaturo sa isang puting bahay na may malaking parol. Hindi man praktisado, kumanta kami ng mga awiting pamasko. Minsan ay hindi sabay-sabay. Minsan ay mali ang tono o di kaya ay nag-iiba ang mga salita sa kanta. Pero baliwala. Basta kaming tatlo ay kumakanta galing sa puso, okay na yun. At mukhang hindi nagkamali sa pagpili si Kaloy. Sa pagsigaw namin ng namamasko po, may lumabas na binata at nag-abot ng 5 piso. Oh, mamaya na natin hati-hatiin pangunguna ko. Bago pa namin pag-awayan kung paano hahatiin sa tatlo ang 2 barya. Mabilis na lumipas ang ganito. Pagkatapos ng maraming bahay, naging mabibigat na ang aming mga bulsa. Napupuno ng piso-piso at kahit 25 sentimo ay meron. Nang matapos bilangin ang lahat at hati-hatiin, umuwi kami ng may tagumpay sa muka. Pag-uwi, nakaabang na sila nanay para sa hapunan. At pagkatapos kumain, umupo ang gabi sa aming bahay sa panonood sa munting telebisyon. Lahat kami ay nakasiksik sa mga karaniwan naming pwesto sa sala at nanonood ng iba't iba pang mga Christmas special na palabas. Sa dulo ng lahat, pagkatapos ng kantahan, tawanan, handaan at pangangaroling, ang pinakamalinaw na alaala ay hindi ang Beyblade, hindi ang sine, hindi ang pamasko. Ang tumatatak sa puso ay yung mga taong bumangon ng maaga para magluto. Iyong masayang pakikipagsalo sa mga kapitbahay na parang pamilya. Iyong mga kaibigan mong kumakanta kahit sintonado. At iyong malalaking ngiti ng iyong mga mahal sa buhay. Doon ko unang naintindihan na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa ganda ng dekorasyon o dami ng handa. Ang Pasko ay para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kahit simple ang merienda, kahit luma ang dekorasyon, kahit paulit-ulit man ang palabas na pinanonood. Ang Pasko ay si nanay na nagluluto ng espesyal niyang spaghetti habang kumakanta sa kusina. Ang Pasko ay ang paghilik ni tatay matapos ang magdamag na pagliligpit. Ang Pasko ay pagsasama-samang pangangaroling na magkakaibigan. Ang Pasko ay tungkol sa bigayan, pagbabahagi, at pagsasalo-salo. At ngayong tapos na ang kwento, naway madama mo ito. Ang simpleng init ng tahanan, ang yakap ng mga taong nagmamahal sa'yo, at ang tahimik na paalala na kahit tumanda tayo, may mga alaalang hindi kumukupas. Pasko ay pag-ibig.
Pasko ay pamilya. At ang mga gabing tulad nito, ito ang mga regalong hindi natin malilimutan.